Welcome back to my channel. So for today's video, magluluto tayo ng adobong version ng Korean. Ito yung Korean soy braised chicken but with vegetables. Meron tayong mga vegetables na gagamitin kasi yung Korean adobo nila, which is yung jimdak or dakjim, maraming vegetables na nilalagay. So let's start. Samahan nyo ko. So, ang ingredients natin na gagamitin, of course, ang pinaka-main, hindi mawawala ang chicken. Kaya siya tinawag na dakjim kasi yung chicken is duck. So, dakjim. Ayun. So, meron ako, Thai parts ang kinuha ko kasi ito yung favorite ng mga anak ko at ni Eugene at ang legs, of course. And then, dahil nga with vegetables siya, yun ang version ng Korean eh. So, yung Korean soy braised chicken nila, maraming vegetables na nilalagay. Number one is, of course, ang pipino. Nilalagyan nila ng pipino, and then, ang aking favorite na kamote. Pwede kayong gumamit ng potato, pero ako I prefer kamote kasi mas gusto ko siya. Mas gusto ko yung lasa. And then, carrots, onions, and then, of course, ang ating mahiwagang onion leeks, hindi nawawala, at garlic and then ginger. Okay? So, hiwain na natin siya. So, yung ating sibuyas, malalaki lang yung hiwa. Quarter cup. Ayun. Ganyan lang siya. Black. And then, ang ating carrots. Ayan ulit, malaki eh. Depende sa inyo kung gusto nyo ulit lagyan ng pagandahin yung hiwa, yung cut. Pero ako ganito lang. Pumilisan, easy life. And then, ang ating onion leeks. So, today, ang gagawin ko, kukuha ko ng pang-garnish siya. So, ito lang muna ikakat natin. Ayan, isa-isa na nga lang. Cut natin yung slanting. Alam niyo ba, madalas ko itong ipabaong kinahajunin haon sa school. Kasi, yung mga bata naman talaga, mahilig ng adobo. Pero, gustong-gusto nila yung jimda kasi parang nga lang siyang adobo. Adobong version ng Korea. So, eto, for garnish, hiwain ko lang siya ng maninipis. Ang garnish natin mamaya. Yan. Yes, maninipis. Ibababad ko siya sa ano. Kasi gusto ayoko itong lasa ng slimy. Try nyo to sa mga anak nyo nag-schooling. Total mag-start naman na yung school. Pabaon nyo. So, hindi po yan manghang? Eto, lalagyan ko ng sili. Pero, pwede nyo, optional naman ang sili, pwede nyo tanggalin. Kasi syempre, may mga batang ayaw ng maanghang. Eh, si Hajunin Haon, kumakain na sila ng Korean ramyun. So, imagine, maanghang. Talagang sanay na silang kumain ng maanghang. Anyway, so gagawa na tayo ng sauce. So, etong ating gamitin para sa paggawa ng sauce. Patis, yung Thai patis, oyster sauce, soy sauce, mirin. Itong mirin optional. So, pwede nyo gawin ng ginda kahit ito lang ang gagamitin nyo. Patis, oyster sauce, soy sauce, and then sugar. Pwedeng lagyan ng mirin, pwedeng hindi. Pero ako ay prefer lagyan ng mirin kasi nakadagdag siya ng umami flavor. So, eto, unahin ko muna yung sugar para hindi mabasa ang aking ano. 1/2 cup. 1/2 cup ng sugar. Hindi naman 1/2 cup. Wag nyo lang punuin. Okay. Soy sauce. 1/2. Brother, what's that? What's that, brother? Mirin. 1/4 ng mirin. And then, 1 tablespoon lang ng oyster sauce and patis. Unahin natin yung patis para sukat na sukat. Okay, and then ang ating oyster sauce. It was at this moment that he knew. Ay! Paano yun? Ayun. Bawasan natin. Ma-adjust naman natin yan mamaya.
Shake lang. Tapos lalagyan natin to later ng ating mahiwagang bawang. Siguro mga 2 to 3 tablespoon to ng bawang. And then, maghihiwa tayo ng ginger. Yung ginger, pwede nyo pinuhin na ilagay rito, pwedeng hindi. Yung asawa ko kasi ayaw ng ginger, ng lasa ng ginger. So, ang ginagawa ko, kinakat ko lang siya ng malalaki. Tapos, later on, pag siniserve ko sa kanila, inaalis ko to. Kasi ayaw ni Eugene ng ginger pag nangunguya niya. So, ito lang siya. And then, lalagyan lang natin ng paminta. That's it. So, pwede na tayo magluto. So, eto palang chicken natin. Binabad ko na siya kanina para mawala yung dugo. Ayoko kasi talaga ng madugo-dugo. So, binabad ko na siya. Maglagay lang ng konting oil. And then, ilalagay natin yung ating manok. Ayan. Yung iba, ang ginagawa, ilalagay na yung manok, pakukuluan, tapos ilalagay yung sauce. Ako naman hindi. Ang version ko kasi, gusto ko, matanggal muna yung mga oil sa chicken. Tapos, pag sobrang, minsan kasi diba, may manok na sobrang dami maglabas ng oil. So, tinatapon ko siya. Yan, hayaan lang muna natin siya. Hanggang sa mag-brown-brown. So, maglagay tayo ng ceiling green. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yung asawa ko at aking mga anak mahilig sa maanghang na. So, eto, mag-isa na tayo. Ilalagay ko yung sili kasi mas gusto ko yung sili na ginigisa. Sili, onion and onion leeks. Sabay-sabay yan para lumabas ang kanilang linamnam. Yan, ginigisa lang natin. Ang bilis-bilis lang nito gawin. Parang adobo lang din talaga. After mga ilang minutes ng ating paggisa, lalagay na natin ang sweet potato. Bago natin lagyan ng tubig. Okay? Lalagay na. Marami yung sweet potato kasi nga, mahilig ako sa kamote. So, kaya dinamihan ko siya. Pwede kayong gumamit ng potato, ha? Regular na patatas. And then, lalagyan na natin siya ng tubig. Yan. Lalagyan natin ng tubig. Pakuluan lang siya. And hayaan lang natin kumulo para maluto yung manok. Tapos, pag nag-reduce na yung water, saka natin ilalagay ang sauce at ibabang vegetables. So, see you in a while. One eternity later. Okay, so at this time, ilalagay na natin yung luya. Si Miss Limot po ako, pasensya na po. Etong luya talaga, ang ginagawa ko, sinasama ko siya sa paggisa. Pero dahil nakalimutan ko, ngayon ko siya ilalagay. Okay, tapos ilalagay na natin ang carrots. Ang ating pipino. Yung pipino actually yung secret ingredients dito. Nagpapasarap talaga siya. Yung pipino niyan. And then ilalagay na natin ang ating mahiwagang sauce. Kanina po pala, hindi nakita sa video. Nagdagdag po ako ng konting bawang pa. Kasi nga, di ba, mahilig ako sa maraming bawang. So, ilalagay lang natin ang sauce. At pakukuluan lang natin ng matagal hanggang sa mas lumambot ang manok at kumonti yung sabaw. So, tatakpan lang natin, tapos babalikan natin mamaya. A few moments later. Yan. After mga around 15 to 20 minutes, malambot na ang ating manok. So, ilalagay ko ng paminta. Yan. Marami ako maglagay ng paminta. Yan. Mix lang natin.
Tapos, eto optional to japchae noodles. Pero, mas masarap siyang meron ito. You know, pag meron kayong japchae noodles, pwede nyo siyang ilagay. Diba? Pang aura. Lalo na pag may guest. Ayan. Japchae noodles. Huwag i-overcook ha. So, mga around 4 minutes lang. 4 to 5 minutes. Kasi eto, nasoak ko na siya sa hot water. And then, i-garnish na natin ito. Kung hindi po nasok sa hot water, ilang minutes? Mga 10 minutes. Okay. Ayan. Garnish na natin ito. Ayan. That's it. We're done. Close lang ng mga 3 minutes and then tapos na tayo. Ready to serve. O, diba? Napakadali lang para ka lang nag-adobo. Tapos yung ingredients natin, napakadali lang din hanapin. Nasa hypermarket lang yan. Sa talipapa. Marami kang mabibilang. Pipino lang, carrots, sweet potato or patatas, the chicken, and then of course, ang ating mga seasoning. Paulit-ulit lang naman ang seasoning natin. So, pwede kayong bumili ng malalaki na nun. And then, every time na magluluto kayo ng Korean, dahil ang expiration naman yan, mga 2 to 3 years, matagal pa. So, madalas nyo magamit. I-try nyo tong adobong version ng Korea, okay? See you next vlog. Bye! I hope you like it!